Okay, magandang araw mga kaibigan. Good news po sa mga kapwa ko DDS. Yung tungkol sa subpuena na pinadala kay Tatay Digong. Nako, lumutang ang kapalpakan Franz Castro, Boying, at saka mga tauhan ni Boying. Bakit? Ibang tao ang sinubpuena. Hindi si Tatay Digong. Kung maalala nyo, nung sa ating minamahal na DG Bantag, yung subpuena na pinadala, maling pangalan din eh. Gerald, basta, yung Kitalig ata o ano. Inamin ng DOJ, inamin ng prosecutor na nagkamali sila. Kaya binawi yung unang subpuena at pinalitan ng pangalan. Paki-comment ko no, mga kapwa ko Bantag team supporters. Ano ba yung unang pangalan na inilagay ng piskalya yung pagpadala ng subpuena o summon? Mali. Ano naman ang mali? Kaya, ito, nalaman natin ito dahil sa post ni Crisette Laureta Chu, isang diehard Duterte supporter ito. Kung maalala nyo sa listahan, yung 44 vloggers na pinapatahimik ng Malacanang, number 1 si Sas Sasot, number 2 itong si Crisette Laureta Chu, number 3 si Maharlika. So, nag-ask permission itong si Crisette Laureta Chu doon sa mga staff ni PRRD kung pwede niyang i-post yung subpuena at pumayag naman. Kaya naipakita sa post ni Crisette Laureta Chu ano yung pangalan na nakalagay doon. Okay? Na tawan-tawa daw si PRRD. Pinagtawanan ng husto. Ang nakalagay ganito. Rodrigo Roa R. Duterte. Yun ang nakalagay. Sige. Is Rodrigo Roa R. Duterte the same person as President Rodrigo R. Duterte? Di ba iba? Kasi lumalabas na ang first name ni Tatay Digong is Rodrigo Roa. Tapos yung R, yun ang middle initial. So ano yung R? Baka Romualdez. Rodrigo Roa Romualdez Duterte. Naloko na. I don't know sa inyong paningin ha. Ako, ibang tao ang sinubpuena ng piskalya. So, ano naman to mga tauhan ni Secretary Boying? Ang daming kapalpakan. Nangyari na nung panahon ni DG Bantag nga subpuena, inulit na naman. Or, baka naman ang nagkamali itong si Franz Castro. Kasi yung subpuena, ibinasi nila doon sa complaint. Sana ang nailagay ni Franz Castro itong Rodrigo Roa R. Duterte. Pag yun ang inilagay, wala na. Dismiss o wala na ang kaso kasi ibang tao ang kinasuhan. Ay, tignan mo nga naman. Kaya tawan-tawa daw si Tatay Digong dahil iba yung tao na kinasuhan o sinubpuena, which either So, salamat
Crisette Laurita Chu. Talaga itong mga ang ganda nitong pagtutulungan ng mga DDS vlogger. Yan na, yung Trinity. Tatlong malalakas na DDS vlogger is Sasot, Maharlika, Crisette Laurita Chu. So, I don't know anong mangyari. Kasi nga naman, ibang tao, baka hindi sasagutin. Rason na ba yun na hindi sasagutin? Baka naman magdesisyon na ang piskal na mahirap kung hindi sagutin. Dapat sagutin pa rin na sabihin mali. Anyway, kagaya ng nabanggit ko na sa mga previous vlog ko na it's nothing to worry. Kasi doon sa itong post ni Crisette Laurita Chu, medyo umiinit ng mga kapwa nating DDS. Pag sampahan daw ng kaso si Tatay Digong na grave threat, magkakaroon ng civil war. Kasi talagang maraming magagalit na mga nagmamahal kay Tatay Digong. History. First, in Philippine political history, na may isang presidente na nakakuha ng pinakamataas na satisfaction, approval, or trust rating within his 6-year presidency. May siguro nung after 1 year yan, bumaba lang ng konti. After that, taas na. Kahit nung kasagsagan ng pandemic, hindi siya bumaba ng todo. Mga nasa 70 ang kanyang 70-80. Hindi katulad dito kay PBBM na wala na, lagapak na. So kaabang-abang itong fourth quarter na mga survey, kumusta na ang rating ni PBBM, BP Sara, tapos itong si Tamba. Yan ang babantayan natin. Pabayaan na natin si Senate President Zubiri at saka si Chief Justice. So yun, ang daming nagmamahal kay Tatay Digong. At isa na ako doon. Tapos kakasuhan nila ng ganyan-ganyan lang, yon. Talagang magkakaroon ng instability, political instability. Na ulitin ko, ito ang bagay na gustong-gusto ng mga makakaliwa. Ang number one na papalakpak o number one winner pag matuloy ito sampahan ng kaso si PRRD, sampahan ng impeachment complaint si BP Sara sa Kongreso, ultimate winner ang mga makakaliwa, komunista, kasi talagang paghiwalayin nila ang unity at nagkaroon na ng initial success. Ito na. So, let's pray na tingin ko naman may opinion, analysis. Malalampasan ito. Yung kaso na yan, wala. Inidoro na yan. Kahit pa mag-decide ang piskal, alam mo na, politically motivated, magbulong si Boying. Sampa. Hindi yan mananalo sa korte. Ang bantayan natin itong impeachment complaint ni BP Sara kasi dyan siya matistingan ng gusto. Kasi ang daming mga kongresista na sumusuporta kay Romualdez dahil sa bilyon-bilyon ang kanyang extraordinary expenses na kagaya ng ginawa ng impeachment ni Chief Justice Corona. Laki, 50 million atang ibinigay sa mga senators na bumoto in favor sa impeachment. So, yan ang mga senaryo nakikita ko. Daanin na lang sa pundo
ang sino mang magboto pabor sa impeachment ni Sara, ayun, may kapalit. Yan. Kung pera na ang pinag-usapan, iba na talaga. Ang prinsipyo sa tao, nag-iiba basta nasa harap ng pera. Kaya nga, yung test of character daw ng isang tao is how does he handle money o anong reaksyon niya sa pera. So, ano ba naman kayo? Mag-improve naman kayo, Secretary Boying, mga tauhan mo sa fiscal. Mali-mali. Ginaya nyo na naman nangyari kay DJ Bantag. Or, sana mas mabuti na ang nagkamali si Franz Castro para wala na. Technically dismiss na ang complaint.